Video ngayong gabi na ito. Dito naman po tayo sa Robinson's Galleria po mga subscriber. Magko-content naman po tayo mga ka-subscriber. Alam po mga ka-subscriber, dati po talaga ako dito nagkabaw and since 1996 po mga ka-subscriber to 1997 sa ano po mga ka-subscribers of fast foods. Yung ano ko yun dati, kaya namimiss ko talaga itong puntahan po mga ka-subscriber. Itong Robinson's Galleria po mga ka-subscriber. Ayan po. Yan. At saka yung age sa shrine po, hindi po natin matanaw po mga ka-subscriber. Supportan po ninyo ang videos ko mga ka-subscriber. Marami pong salamat na nakaabot na po tayo ng 600 plus po 700 na po tayo mga ka-subscriber. Ayun o mga ano DDS po mga ka-subscriber, nandito na naman nag-rally. Pero ano po, konti lang po. Ayun, titingnan po natin po mga ka-subscriber. Isama mo na lahat sa kalusot at saka sa satanas. Kung talagang hindi totoo kasi sobrang tagal ang magpatuloy. Grabe yung winter sa inyo, kahiya din mo. Ayan po mga ka-subscriber. Si Lisa sa pinagpintangan na kidnapper, mastermind ng mga sindikato, kung ano-ano pa, smuggler. Ikaw, Marcos, pero binigyan ka ng Arlica. Sarili opinion po natin ito po mga ka-subscriber. Mayroon ka ba dito, nakaano dito, pinunasan mo lang, tapos inabutan ka ba nung may umabot sa'yo na doon? Ano yun? Tawas? Ano yung inabot sa'yo doon sa ano? Pulburon? Kahiya ka naman si ano, Marcos, alam mo? Kung sa Japan nangyayari yung ganyan kahiyan, Marcos, baka nagharapiri na yung mga pinuno doon sa Japan. Hindi ganun kalalim sa nilang mga akusa sa kanila, pero bumababa ka lang sila, nagharapiri pa nga iba eh. Bakit kayo, napakawalang yan yung pamilya? First family dapat maganda. May sarili kasi tayong opinion po. Tayong mga ka-subscriber kung sino ang dapat nating ang katotohanan po lang po lahat natin sasabihin po mga ka-subscriber. Ayan po, hindi po sila dito na pinabayaran. Ayan po, pagod na po sila po mga ka-subscriber. Hindi po yan sila pinabayaran. Usang loob po niyan, pumunta po diyan. Galing pa po sila ng ibang probinsya. Ayan po mga ka-subscriber kung gaano katunay talagang supporter ng mga DDS po dito sa isang shrine po. Kahit pwede dito na lang sila matulog, pwede po. Ayan po mga ka-subscriber, mga salaupin na dapat ilabas nila po. Ayan po mga ka-subscriber. Buti na lang po mga ka-subscriber may mga vlogger. Kasi po kung walang vlogger po, mahirap na magtiwala sa mga social medias po mga ka-subscriber. Katotohanan po pinaglalaban po natin dito mga ka-subscriber. Freedom of speech. Nakalayas na nga kayo dito sa Pilipinas tong People Power 1, Napalayos na nga dito sa Pilipinas. Ang akala namin, pagkupo ni Marcos, nilinisin ninyo yung pangalan ninyo. Anong ginawa nyo?
Dinagdagan nyo pa yung kahiyan ninyo, Marcos. Imbes na linisin yung pangalan ninyo, sinagdagan nyo mga walang iyaan. Ganyan na ba talaga kaganit kayo sa kapangyarihan? Sakin kayo sa kapangyarihan, eh, no? Alam na namin na pinaplano ninyo, eh. Bago kayo umupo dyan, naplano na ninyo yun, eh. Yan ang ginatawag na conspiracy theory. Nagkakasabuat-sabuatan kayo, ganito ang gagawin natin, para bumanin tayo sa ano, kasi malakas ang mga Duterte, bakit nag-alyansa tayo sa kanila? From south to north, mag-isahin natin. Kaya tawagin natin na unity. Kanino kayo nakapag-unity ngayon? Sa mga dilawan at saka sa mga makakaliwa. Imbis na doon kayo kami-unity sa pinakutangan nyo ng loob, ang laki ng utang na loob ninyo sa mga Duterte, pero ang ginawa nyo, kinalaban nyo pa. Napansin ninyo? Yun ang nakita namin kung bakit kami nandito. Nandito kami sa EDSA ngayon dahil namin inilalabas ang sama ng loob namin. Ngayon, Islam, Senator Jaime, pakiulat sa'yo. Bago kayo malunod sa kumunoy, nagkahihiyan, huwag mong idamay ang pamilyang Marcos. Maraming mga Marcos kayo. Maraming mga Romualdez na mga mababait pa ng mga tao. Huwag nyo lang idamay. Please lang, nanawagan ako sa pamilyang mga Marcos. Alam ko marami pa kayo dyan, mga mababait ng mga pamilyang Marcos sa Romualdez. Advisean nyo na yung si Romualdez at si Marcos. Please lang po, para hindi kayo madamay sa kahihiyan. Advisean nyo lang po si Marcos, nag-step down na siya. Mag-resign na siya. Kasi damay po kayo lahat ng mga Marcos mo dito sa kahiyan po. Maatim nyo ba ang mga anak ninyo, mga apo ninyo na naglalakad, natutulaan sa mukha ng mga tao at alipustahin dahil ang kanilang mga magulang, ang mga Marcos, ang mga Romualdez ay mga walang hiya? Kami nga naman mahirap, dahil mahirap kami, mayroon kaming prinsipyo, di ba? Pinapalaki namin ang mga anak namin ng maayos. Kami nagpapakita ng mabuting pag-ugali sa mga anak namin para gayahin ang mga anak namin. Kayo, anong pinapakita ninyo? Anong magandang halimbawa na makita nyo sa mga anak ngayon, mga bata ngayon na lumalaki, maging leader pagdating ng panahon? Ibig sabihin, yung mga bata ngayon na inasa na maging leader pagdating ng panahon, pwede pala gawin yung ginagawa ninyo. Sasabihin nila ngayon yung mga bata at yung matatalino ngayon, pagdating ang panahon na inasahan natin mga Pilipino na maging mabuting leader dahil sa ginagawa ninyo ng ganyan at pagtatagumpay kayo, ibig sabihin na mindset nila sa isip nila, pwede pala natin gayahin yung ginawa ng mga Marcos para tayo talaga ang superpower, tayo ang pinakakapangyarihan dito sa buong Pilipinas. Ganun ba yun? Tapos babalik ka rin ninyo na kung hindi dahilan kay Sara, mga tarantado kayo, mga kongreso kayo, mga gago kayo, sabihin ninyo na kung hindi nag-ambisyon si Sara na mag-presidente, hindi mangyayari ito mga ito. Bugok ka! Kumita ka na kongreso ka, tanda ko yung mukha mo, hindi ka po nakita kasi ang tansada walang iyakay, no? Sino na mag-isa itong lahat ng maguluhan na to? Hindi ba kayo? Hindi ba kayo nag-umpisa? Si Sara, gusto ng mga tao na siya mag-presidente. Pero dahil sa wala siyang hangad na mag-presidente, pinagbigyan ka Marcos na ikaw maging presidente. Hindi ka naman talaga mananalo dapat eh. Kung hindi kayo nakipag-alyansa sa mga Duterte, hindi kayo dyan makabalik sa Malacanang ngayon. Ang Pilipino, alam ko, likas na may utang na loob eh. Pero kayo napakawalang iyan ninyo, mga wala po utang na loob kayo. Hindi man lang nyo iniisip na ang laki ng utang na loob sa mga Marcos. Ang ginampihan nyo pa yung mga dating kalaban ng mga bayan. Mga dilawan, yung mga MP, bakit doon kayo nakapag-uniting? Dapat dito ka nakapag-uniting sa 32 milyon na bumoto kay Sara at sa iyo Marcos. Kung totoo na 31 milyon ang bumoto mo, dapat dito ka. Huwag ka pumapin doon sa kakaunti lang yung mga yan eh. Ilan lang yung mga yan. Wala na ka dapat yung mga makakaliwa na yan kung tinuloy-tuloy mo lang eh. Dahil inumpisa na ni Duterte, di ba? Nung mure, wala na yan eh. Ngayon, nabuhayan sila ng loob dahil sa nakaalyansa siya sa inyo. Ikaw, Martin Romualdez, walang yakay. Tinawag nyo atablog yung mga nandyan sa tatlong bangal dyan nandyan sa kongreso ng mga isa dyan si Castro eh, convicted. Mayroon pa ba kayong kahiyan dyan sa kongreso na matatawag kayo ng honorable? Dishonorable kayo eh. Bakit? Puro kriminal yung kinukuha ng mga kampi sa inyo eh. Diba? Wala na kayo walang kakampi. Pinalay ba ang baangan sa todo? Wala na sa kinalaman sa
sa ano, Dilima, doon sa Bilibid. Nakipagsayawan ka doon. Nagpamalinis ka pa, walang iya ka, driver mo mismo, pinatusan mo. Ha? Huwag kang malinis, huwag ka magpamalinis ni Lima. Ha? Ha? Pinalabas ka ng mga Marcos para ito ang gagawin atakdog. Ha? Atakdog nila. Ha? Kasi, magaling ka kasi pag bumalik ka ng ano, TOG ka dati. Nagbintangan mo si Marcos, si Duterte na TOG pa no, ano yun? Hindi, ano yun, yung buong patay, Ijige. Ha? Pinagbintang niyo pa si Duterte, pinagbintang Ijige. Ano ka nung panahon na yun? Hindi ba ikaw, DOJ? Bakit hindi mo dinamanda si Duterte? Pwede mo siya dinamanda no, kasi mayor pa siya kung talaga meron ka ng hinala na ano. Ang ginawa mo, inatupag mo yung mga bangag, mga drug lord o sumutin lupa na kapagsayawan ka. Kasi bakit? Nalasing ka sa kapangyarihan sa pera. Isa saka yung mga resource person, pag nagsalita na hindi nila gugustuhan, ha? Isa itin continue ka agad. Yes or no? Ganun ba